Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa sa Panginoon. Sinabi po ng salita ng Panginoon, no, na 2 or 3 persons gathered in my name, I am in the midst of them. Ang Diyos po ay wala po sa kalagitnaan ng 1,000 tao. Ang Diyos ay wala po sa kalagitnaan ng 100 na tao, mga ginigiliw, no? Kundi ang Panginoon ay nasa kalagitnaan ng 2 o 3 na pinag-uusapan ng kanyang pangalan, mga ginigiliw. Ang Diyos ay hindi po matatagpuan sa loob ng simbahan, kundi ang Diyos, mga ginigiliw, ay nasa ating puso. Once na tinanggap na po natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, mga ginigiliw, ang presensya ng Diyos ay nasa ating puso na, mga ginigiliw. Bago po natin umpisahan ang gawain na ito ng Panginoon, gusto ko pong ibahagi ang aking karanasan, no? Mahigit 9 na taon na po ang nakakalipas, mga ginigiliw. Sa 9 na taon na nakalipas, no? That was when I was 40 years old. No? Magpo 40 years old na po ako noon, mga ginigiliw. Nung nagkaroon ako ng trauma or nagkaroon ako ng stress, no? Na dapat sana magpasalamat ako sa Diyos dahil narating ko na yung ika-40 taon ng aking karawan. 9 na taon na po ang nakakalipas. Hindi po, kundi ako po ay nabagabag. Nagkaroon po ng takot sa aking puso. Ang sinasabi ko po sa aking sarili, no? Ilang taon na lang ang natitira sa aking buhay at mamamatay na ako. Yun na yung pumapasok sa puso at isip ko. Nagkaroon na ako ng takot sa kamatayan, mga ginigiliw. Kaya hanggang dumating yung panahon na mga ilang buwan ang nakakalipas, no? Hanggang may isang lingkod ng Panginoon na nagpakilala po ng katotohanan, ipinakilala niya po ang ating Panginoong Hesukristo sa akin. Doon nagsimula ang pagbabago ng aking buhay, mga ginigiliw. Kahit sabi niya po dito sa Mateo 11, no? 25, nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. At inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa mga bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo, sabi niya, mga ginigiliw. No? Kaya sabi pa niya dito sa 27, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya, mga ginigiliw. Napakapalad po natin, mga ginigiliw, sa araw na ito dahil pinili tayo ng ating Panginoong Hesukristo upang ipahayag niya ang kanyang sarili sa atin. Upang ipahayag niya ang kanyang pagka-Diyos sa atin sa araw na ito.
sapagkat yun ang nais mo. Sabi niya po dito, mga ginigiliw. Kaya kung bakit po natin nakilala ang ating Panginoong Jesucristo, because of our humble relationship. Yung pagiging mapagpakumbabang relasyon natin at pagtanggap po natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay at kaluluwa, mga ginigiliw. No? Kaya, alam nyo, marami ang lumalapit, no, sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Marami po ang lumalapit sapagkat nasumpungan po nila, mga ginigiliw, ang kapayapaan, mga minamahal ng Panginoon. Kaya't sabi niya po dito sa kanyang salita sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa iyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo, mga ginigiliw. Kung bakit sinabi ang ating Panginoong Jesucristo na lalapit daw tayo sa Kanya, tayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa ating mga pasanin, mga ginigiliw. Alam nyo kung bakit sinabi ito ng ating Panginoong Jesucristo? Upang sa ganoon, mga ginigiliw, na hindi na natin dapat sundin ang mga napakaraming utos at alituntunin ng relihiyon, ng simbahan, mga ginigiliw. Wala pong kaligtasan sa relihiyon, wala pong kaligtasan sa mga doktrina at alituntunin ng simbahan, na ang daming sinusunod ng tao. Bawal, ang daming bawal, lahat na lang bawal, mga ginigiliw. Kaya't nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, pinawalang bisa niya po ang lahat ng kautusan na ito, mga ginigiliw, sapagkat natupad ang kautusan na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at nahihirapan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sabi niya po, mga ginigiliw. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok. Ano ba yung pamatok na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo? Alam niyo ang pamatok? Yung pasangol, yung ginagamit sa kalabaw na panghila ng mga, ano ba yun, karison o niya tawag natin Ilocano dayjay? Takiro, ma'am. O, takiro. Pasagad. Kung namin mat ng Ilocano. Kabsat. Nung una, hindi ko pa maintindihan yung pamatok. Nung binasa ko sa Ilocano, pasangol gayam, tiket na sawen. So yung pasangol na yon, yung pamatok na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, walang iba kundi ang kanyang utos. Yung utos na yon, na napakagaan na pamatok, yun ang utos ng pag-ibig. Iyon ang kadahilanan kung bakit nagkatawang tao ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa utos ng pagmamahal, dahil sa utos ng pag-ibig. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na pamatok, na ibibigay niya sa atin yung pamatok ng pag-ibig, mga ginigiliw.
Kaya kung gusto po nating magkaroon ng kapahingahan, mga ginigiliw, katulad po nung sinabi ko po na nagkaroon ako ng stress, bagabag, 9 na taon ang nakakalipas, na akala ko nung 40 years old na ako, malapit na akong mamatay, sabi ko. Pero nung nasumpungan ko yung pamatok na ito, nasumpungan ko ang Panginoong Hesukristo na ito, na natagpuan ko sa kanyang salita, mga ginigiliw, hindi ko po ito natagpuan sa mga simbahan na pinuntahan ko, mga ginigiliw. Hindi na bago yung pamumuhay ko, pumapasok ako sa simbahan, umuuwi ako, pero yung dating bisyo ko, pag-inom, womanizing, pagiging womanizer, binabalikan ko pa rin. Lumuluhod naman ako sa simbahan, mga ginigiliw, sapagkat hindi tama yung nakilala ko na Diyos, mga ginigiliw. Kaya kahapon po, nag-share po ako kina Ma'am Petronilla. Sinabi ko po sa kanila na yung Diyos nyo at Diyos ko ay magkaiba, sabi ko po. Sapagkat ang Diyos na pinapaniwalaan nyo ay narinig lamang ninyo. Pero ang Diyos na pinapaniwalaan ko ay nandito mismo sa salita. Kaya kung gusto mong magkaroon ng relasyon, gusto mong makilala ang Diyos, gusto mong kausapin ng Panginoon, gusto mong malaman ang plano niya sa buhay mo, gusto mong makasumpong ng kapayapaan sa buhay mo, kapahingahan sa buhay mo, matatagpuan po natin lahat dito sa kanyang salita, mga ginigiliw. Ito po ang nagbago sa pananaw ko sa aking buhay. Ito ang nagbago sa prinsipyo ko sa aking buhay. Tinanggal niya lahat yung bisyo ko, mga ginigiliw, nung nakilala ko ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. So I hope you are being encouraged. Tinatawagan ko na po ang mga music team po natin, mga ginigiliw. Magandang umaga po.